Hello, good morning guys. So nagpakabit tayo kahapon, pumunta tayo ng Tandang Sora. Nagpabudo tayo kay Kuts. Meron tayo ng Tandang Sora sa J1 Motor Shop Accessories. So, sobrang bait ng kaibigan natin guys, si Brother Lucas, coach. Binigyan tayo ng, kinabit niya sa atin yung TRC na suspension niya, yung sa front. Tsaka ito ngayon, actually na-try ko na siya kagabi kasi umakit kami ng Angono. Pero ngayon ko pa lang masusubukan na straight. Pero na-try ko na kagabi na sobrang bilis niya talaga guys. Kasi pinalitan din yung spring. Binigyan ako ni Kuts ng spring niya. Basta may mga pinalit pa siya, hindi ko na malaman. In-order niya lang doon. So, ayun, syempre, pag si Kuts, maalam talaga yan sa about sa motor, diba? So ngayon, para hindi boring yung motor natin, kasi syempre medyo mabigat din tayo, may kabigatan tayo. 107 kilograms yung timbang natin. Nagpabudol tayo kay Kuts, and syempre sobrang bait din na kaibigan natin. Tinuturuan tayo kung paano gagawin sa motor dito sa ADV 160 natin. Yun, so tingnan natin ngayon kung ano yung power niya. Kasi dito ako ngayon sa EDSA. Galing ako ng motor trade dito sa Makati, EDSA Makati. May kinuha lang ako OLCR tsaka yung plaka netong ADV 160. Alright, so tingnan natin yung power. Okay, let's go! Oh! Yeah! Grabe! Actually, na-try ko na siya kagabi sa Angono. Sobrang taon nun. Grabe! As in, sobrang tarik nun kagabi. Pero sisiw na sisiw. Ang layo sa dati niyang... Aray. Napakalayo sa dati niyang performance. Sobrang sarap pala sa pakiramdam. Kasi ako yung taong stock is good, okay? Which is stock is good naman talaga. And also, hindi pa magastos pag stock, 'di ba? Pero kapag nagsimula ka, kapag may kaibigan ka na sobrang budol, nagsimula lang sa bola palitan mo bola, ganyan. Umpisa, ayoko pa pero ayoko pang magpalit ng kahit bola man lang kasi mahilig tayo sa long rides. So iniisip ko din na baka may mangyari sa motor kung magpapalit-palit ganyan. Pero ayun na nga, sabi naman ni Kuts na safe naman daw magpalit ng mga paggilid and yun, bola, spring, kasi mas lalakas yung mas lalakas yung arangkada mo, and mas may dulo yung motor, and mabilis sa mga overtakes, lalo na pag sa mga province, gaya ng pag uuwi ka ng mga probinsya. So mas madali mag-overtake kasi alam na maraming trucks, sobrang mahabang truck at malalaking trucks, lalo na kapag scooter yung dala niya, di ba? So mas maganda talaga na may bira yung motor nyo. Pero tingnan natin kung anong ending na ito. Actually, parang walang ending to kung gusto mong magpalit ng mga piyesa na kung ano pang pwede, di ba? So ayun, yung performance ngayon sobrang ganda. Lalo sa suspension, grabe lakas. Hindi na boring magmotor guys ng ADV. Tingnan nyo.
Ang bilis ng arangkada niya. So binablog-vlog ko lang kasi ang ganda ng performance, and also for memories ko din sa YouTube. Hindi naman tayo nag-aabol na sumikat, pero syempre gusto lang natin yung memories, di ba? Kasi ang tagal ko lang gustong mag-vlog, mag-video, pero hindi ko nagagawa kasi syempre nakakatamad mag-edit, di ba? Mahirap mag-edit. And may mga vloggers ako na kaibigan, and ayun, nakikita ko talaga yung pagod nila. May mga trabaho pa sila, so after noon mag-vlog pa sila ng pagkain. Or shoutout sa friend ko na si Tikman Moto dyan sa San Pablo. Ayun, sobrang galing na vlogger niya, sobrang humble. Tsaka bossing ko yan. Love you, brother. Ayun, munti ka na ako mag-expressway, guys. Munti lang ako mag-break ako. Nakalimutan ko, hindi mo na si Bia rin dala ko. Oh no. Di ka na ako magkamali. Ingat na lang tayo. Ah, nako. Epic. Kanina, munti ka na ako pumasok sa S-Lex. Nakalimutan ko. Nawala siya. Ano, vlog pa. Ano? Grabe yung arangkada, guys. Dati, syempre sa bigat ko, kung arangkada ka, aabuti pa ng siyam-siyam bago ka makabuelo Ngayon, isang piga mo lang, guys. Lalo na siguro kung magaan yung driver. Coach, sila Sir Mark, magaan sila paring Gab. Shoutout kay Kuya Durf pala. Ayun, Kuya Durf, sana mag-ADV ka kasi alam ko nagustuhan mo yung ADV last time kasi na-try mo yung ADV. Maganda talaga yung suspension. Sana makapag-decide ka na mag-ADV ka na. So Kuya Durf pala, galing siya sa NMAX, may Kimco din siya. Kimco 400. Kimco 400 ay nag-CBR 500. Ang dami nilang motor, guys. Kaya dumaan sa kanya. Dami nilang motor na dumaan sa kanya. And ayun, binibenta naman niya kasi minsan nagbabuy and sell siya, ganyan. So depende na lang kung ano talaga yung final na motor na scooter na magugustuhan niya. So Kuya Durf, shoutout sa'yo. So going back sa ano natin, suspension, maganda, sobrang ganda. Thank you, Brother Kutz. Salamat. Ganda na suspension. Ano na yung arangkada, guys, grabe. May plano kami ni Brother Kutz na paparimap yung motor ko. Motor natin. Tsaka papalitan ng exhaust. So tingnan natin kung kailan. So grabe, guys, lakas ng arangkada, grabe. Kaya ayun na, natry ko din to sa Angono kagabi. Grabe, first time ko. Hindi ko lang na-record yung reaction ko kasi nakalimutan ko ikabit yung camera. Ang bilis ng 100 niya, Pero syempre, bagalan na natin kasi may intersection na Sobrang ma-appreciate mo talaga. Lalo na kung nanggaling ka sa stock is good na mindset. Pero don't get me wrong, guys, stock is really good. Depende lang yan sa taste nyo. Kung gusto nyo talagang mag-upgrade ng mga konting piyesa, it's up to you, guys, if you want to upgrade. Pero kung kontento na kayo sa stock, so yun, pwede na yun. Lalo na pag ADV, comfortability talaga.
Ito sumasakit yung likod natin pag straight, kaya gusto ko talaga yung medyo sports kasi naka-bend konti yung likod. Sumasakit na yung likod natin guys eh. May back pain tayo. Ayun. So dito na ako sa Aguinaldo, actually sa Zapote. So guys, pauwi na tayo. Let's go. Try lang natin ng kung gaano kabilis yung 100. Grabe! Lakas ng hatak! Yan o, bilis na mag 85! Imagine, 3 to 4 seconds. Hindi ko pa tinutodo pero 95 na oh. Sabi mo talaga na worth it kung alam mo yung feeling na wait lang guys. Alam mo yung feeling na galing ka sa stock is good. Diba? Galing ka sa stock tapos nag-upgrade ka ng mga spring, bola, or kahit ano man pwede i-upgrade sa panggilid mo. Alam mo, masasabi mo sarili mo parang it's too much for me. Sana pag scooter na naman kasi syempre yung scooter hindi naman masyadong birit talaga yung throttle niyan, di ba? May delay talaga. Sobrang ma-appreciate mo yung scooter mo na mabilis yung arangkada, mabilis na pag-overtake. Ayun. Ayan naman yung mga importante, yung overtaking, hindi ka mauli, kailangan tansya mo. Ngayon, walang delay eh. Lahat sobrang responsive eh. Kaya sobrang thankful din ako kay Brother Kut sa pambubuyo. Pambubuyo niya. Grabe. Dahil lang galing ako sa stock is good. Ganyan. Pero dahil nabuyo, nagsimula sa bola, sa spring. Kasi nung umuwi ako ng Jensen, nagsuggest siya, binigyan niya ako ng bola at saka I think 17 grams. And yung spring, 1,000 spring. Galing sa stock, yun yung pinaka-stunt ko talaga na naglagay ng bola at saka spring ng high RPM. Oh, so nag-Jensen ako last time, sobrang overtaking, grabe. Walang duda. Sobrang bilis. 97 ah. Wala pang 5 seconds eh. Parang talaga worth it. Kaya salamat Brother Kuts sa mga sa mga pambubuyo mo. Wala akong masabi. Lalo na sa mga pyesa na sinishare ni Brother Kuts. Ayun, thank you brother. Kasi hindi naman tayo mahilig mag-upgrade eh. Pero pag may tropa ka talaga na sobrang budol, ayun. Pero after mong mag-upgrade, sobrang ma-appreciate mo yung motor mo talaga. Hindi ka magsisisi. Hindi ko pa na-try mag-long ride na ganito na yung setup. So sabi ni Kuts, kasi yung motor niya ginagawa niya kasi gusto niya upgrade sa I think 200cc yung cylinder head. Tapos bibili na ako ng camshaft, valve spring and valve seal. So I don't know kung para saan yun. Sabi ko sa kanya, basta hindi madami yung makina, okay lang sa akin. Basta hindi madami yung makina, okay lang. Sabi niya, para maging super stock daw yung motor ko. Pero tingnan natin na syempre kailangan din natin mag-research, di ba? Hindi naman pwedeng agad-agad. Sige, kabit, sige, ganyan. So research din tayo para at least may idea tayo kung ano ba talaga yung exact na sinasabi ni Brother Kuts. Pero syempre nagtitiwala din tayo kay coach kasi syempre sobrang hilig niya mag-motor din. Nagpagawa nga siya ng motor kahapon. Nagpagawa sa shop.
Tapos may mekaniko. Alam mo nangyari? Siya pa yung naging mekaniko. Sa sobrang maalam niya din sa motor. Parang nagpahinga na lang yun. Parang kailangan na talaga ng tools ni Kuts eh. Alam din yung tropa natin si Brother Kuts. Kaya ayun, thank you brother. Tingnan natin yung next project natin dito. So, alright, dito na ako guys. See you next time. Bye bye.